ikutin ang lungsod ng Kalamba. Tara, samahan nyo kami! Habang kami ay naglalakad ay nadaanan namin ang isa sa mga pinagtatambayan ng mga taga-Kalamba, ang SM Kalamba. Nang makapasok kami sa loob ng SM ay nakita namin ang malaking Christmas tree na nakalagay sa gitna ng mall at mga malalaking dekorasyon. Habang kami ay paakyat, ang isa sa mga kasamahan namin ay nakakita ng teddy bear at sabi niya ay picturean ko daw siya dito. Nang makaakyat kami sa pangatlong palapag ay nagyaya ang isa naming kasama na kumain muna sa Mang Inasal. Laking gulat namin nang makita namin na madaming taong nakain dito nang pumasok kami. Hi guys, may problema kami ngayon. Wala kaming mopan, punong-puno sa Mang Inasal, grabe, di ba? Habang kami ay nag-aantay ay umupo muna kami sa isang tabi. At nang magkaroon ng upuan ay kaagad na kami pumasok at nag-order ng aming mga pagkain. At nang dumating ito ay nagpicture muna kami. Katapos namin kumain ay pumunta kami sa sakayan ng tricycle para sumakay papunta sa isa sa pinakakilala at sikat na lugar sa Kalamba, ang bahay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Makadating kami sa bahay ni Dr. Jose Rizal ay kaagad kaming pumasok upang tingnan ang loob nito. Makikita natin dito ang kanilang lumang karwahe. At ang kagandahan dito ay wala kang babayaran para makapasok. Dito ay makikita natin kung ano ang mga impormasyon ng Kalamba at kung kailan ito nagsimula. At nandito naman ang mga larawan ng kanyang mga magulang at ang mga kasuotan nito. At ito naman ang mapa ng Kalamba. Makikita natin dito ang larawan ni Dr. Jose Rizal nung siya ay bata pa. Nang umakyat kami sa pangalawang palapag ay nakita namin ang formal dining area kung saan dito tinatanggap ng mga magulang ni Dr. Jose Rizal ang kanilang mga bisita. Kwarto na ito ay kwarto ng mga kapatid na babae ni Dr. Jose Rizal. Maliit lang ang kwarto na ito kaya pag di sila nagkakasya sila ay naglalatag sa sahig ng banig. Dito sa kwarto na ito ay pinanganak ang ating pambansang bayani. Alam nyo ba nang iniluluwal si Dr. Jose Rizal ay nahirapan ng kanyang ina dahil medyo malaki daw ang kanyang ulo kaya sinasabi siya isa siyang miracle baby. Narito ang ilan sa mga gamit nila. At dito makikita natin ang kwarto ng kanilang mga magulang at ang mga lumang gamit nito. Sa kwarto na ito makikita natin ang mga libro na may mga larawan ng kanyang mga kapatid. Ang ilan dito ay hindi na orihinal na larawan nila. Tanging mga drawing na lang ito.
Makikita natin dito ang talaan ng pamilya ni Dr. Jose Rizal. Sa kwartong ito, dito tinuturuan ng kanyang ina na si Teodora si Rizal kung paano magbasa. At kapag lumabas ka sa pangalawang palapag ay makikita mo ang kanilang lumang palikuran at ang mga lumang palayok kung saan dito nila nilalagay ang mga tubig upang sila ay may panligo. Kita natin ang statwa ni Dr. Jose Rizal nung siya ay bata pa kasama ang aso niya na si Braganza Usman. At ito ang itsura ng labas ng bahay nila Dr. Jose Rizal. Replika na lang ito pero halos kapareho ng orihinal. Hello guys, bahay ni Rizal. Nalibot na namin ang bahay ni Rizal at makikita natin dito ang mga gamit niya nung siya ay nabubuhay pa. Ito naman ang lumang medyas na pagmamay-ari ni Dr. Jose Rizal. Dito ay makikita natin ang kanyang mga medalya. Nandito naman ang sikat na libro na kanyang nilikha, ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. Dito ay pupunta tayo ng plaza kung saan makikita natin ang higanteng palayok. Dito sa plaza makikita natin ang higanteng palayok o tinatawag nilang kalambanga. Ang bahay ni Rizal ay hindi lamang isang tahanan kundi simbolo ng kanyang buhay at sakripisyo para sa bayan. Naway magsilbing inspirasyon nito sa atin upang mahalin ang ating bansa at ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain. Ang Kalamba ay isang lugar na puno ng kasaysayan at kultura na nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipinong nagdanais sa lalahanin ng ating makulay na kasaysayan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kalamba!